Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga boy-boy dyan, no? Mga sintomas, mga kung anong mga pakiramdam yan, no? Mga binibigay ng anxiety sa inyo, mga mahihirap na sitwasyon nyo ngayon, no? Pero, katagalan yan kapatid, kapag naunawaan mo na lahat ng mga nangyayari sa'yo, tsaka yung mga learnings na natututunan mo, tapos may apply mo sa sarili mo, no? Sa pang-araw-araw mong buhay, yan. Alam ko giginhawa ka dyan, kasi dyan ako galing, eh. Ayan ang pinagmulan ko kapatid, yung sa walang alam, hanggang sa natuto, hanggang sa dumami ng dumami yung kaalaman, no? Yan, ganyan ako noon kapatid. Kaya kung ikaw ngayon, medyo hirap ka pa, no? Medyo naglilito ka pa sa mga bagay-bagay na nangyari sa'yo, eh, katagalan yan, giginhawa rin yan, no? Basta, ina-apply mo. Yung mga natututunan mo is sinasabuhay mo, tsaka lagi mong tinatandaan, no? Lagi mong sinasaisip yung mga bagay-bagay na yan. So, yun mga kapatid, no? Yung topic natin ngayon is, mga paalala lang naman, no? Parang friendly reminders para sa inyo, no? Although, sa akin din naman, no? Kahit minsan, nakakaramdam tayo ng mga kakaibang mga pakaramdam, no? Pero, yun pa rin, yun ganun pa rin naman. So, yun. Intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Friendly reminders para sa inyo, no? Mga paalala para magtuloy-tuloy na yung nakakaramdam ka ngayon, ay, sabi ni Jim Montero, wala naman akong gagawin. Yung mga ganyan ba? So, dapat alam niyo yun, no? Kaya, dapat lagi nyo tatandaan yun. Nga pala, no? Napansin ko dun sa mga video ko, no? Parang analytic niya, no? Ng mga video ko. After 7 to 8 minutes, nawawala na siya, eh. Hanggang dun lang yung pinaka-maximum ng video ko na pinapanood, no? Skippable ads, no? Ini-skip nyo yung mga ads, no? Bagay ako rin naman, ini-skip ko rin naman yung ads, eh, no? Pag nanonood ako. Pero yun, ano na lang yun, parang tulong nyo na lang sa akin yun. Tsaka, tayo lang naman makikinabang nito, no? Tsaka meron ako dyang, yellow basket, no? Click nyo lang yan, no? Yellow basket daw, no? So, yan. Number 1, no? Hindi ka mahina, kapatid, no? Yan ang karaniwang inaano natin na mahina tayo, di natin kakayanin, anxiety dito, sobrang hirap nito, yung mga ganyan ba, negative thoughts. Wala. Pag yan ang nasa isip mo, wala talagang mangyayari sa'yo. Wala talagang pagbabago mangyayari kasi inisip mo na mahina ka. Kayang-kaya kanyang paikutin sa ng anxiety mo, no? Na lagi ka na lang talo, lagi na lang siyang boss, lagi na lang siya yung pinapasunod ka na lang lagi, no? Kaya inisip mo mahina ka. So kapatid, hindi ka mahina. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Malakas ka. Hindi mo lang alam kung papaano siya palakasin yung natural mong lakas, no? Lakas na, hindi naman yung lakas na bumubuhat na gano'n, eh. Lakas bilang ikaw. Kumbaga, sa sarili mo yun, eh. Kumbaga, pampalakas mo ng loob. Yan. Pagdating sa mental kasi, gano'n ang anuhan dyan, eh. Nangyayari, no? Hindi pwedeng, malakas nga sa physical, no? Pero yung sa mental mo, napakahina mo. Konting bagay, konting tampuhan or something na related sa mga ibang tao or sa mga napapanood mo, medyo na kagad yung emosyon mo, nababagsak na kagad. So, hindi ganoon. Kasi, dala lang yan, no? Dala lang ng anxiety mo yan. Kasi nga, kayang-kaya niyang gawin sa'yo yan, yung ibababa ka niya, no? Medyo komplikado, no? Kasi, lahat ng bagay na nakikita natin, pwede nating i-connect sa emosyon yan. Bawa, nakita kang kaibigan, nasa lubong mo, hindi ka pinansin. Pinansin mo siya, binati mo, hindi ka binati, no? Brandar, ang dating sa'yo nun, ay, bakit ako hindi binati nun? Mag-iisip ka na ngayon. Iisipin mo na, ay, bakit, kaya hindi niya ako pinansin, Pero, yung kaibigan mo, hindi ka niya nakita, kaya, sa kanya, okay yung buhay niya, no? Pero, pagdating sa'yo, hindi mo alam, no? Na, ay, baka galit sa akin yun, di ba? So, nagkakaroon na tayo ng, sa emosyon natin, no? Lalabas din sa lalabas na naman ng mga kung ano nung pakaramdam sa'yo, no? Yung mga thoughts mo na maraming gumugulo sa isip mo na baka galit siya sa akin, di ba?
parang ano no, ang hirap niyang ipaliwanag, no? Kasi tayo may mga kanya-kanya tayong ano pagdating sa mga emosyon no. Minsan nakita mo lang namatay si ganito, sorry sa word. Namatay yung kaibigan mo or namatay kung sino man, no? Siyempre may dating sa iyo 'yon. Yun nga lang, siyempre kailangan natin tanggapin yun dahil yun, nandun yun kasama talaga yan, no? Yung kamatayan or pagkawala ng ilang mga kaibigan o sino, kahit nga aso, pusa di ba? Nagkakaroon tayo ng emosyon, mga pakiramdam na kakaiba. Pakiramdam na magigrip tayo talaga, no? Pinapahina ka lang niya kasi nga hindi mo siya naiintindihan, no? Yan ang kaibahan, yan ang kahalagahan, no? Kapag naiintindihan mo kung ano nangyayari sa'yo ngayon. Ayun ang the best dyan, no? Kaya kailangan natin ng kaalaman. Sunod, hindi ikaw ang anxiety mo or yung thoughts, feeling behavior. Hindi naman ikaw yan Hindi ka kayang patakbuhin yan. Ang nangyayari nga lang kasi is nadidiktahan ka. Baga, yung mga naiisip mo, yung papasok sa isip mo, kinakatch mo yun, hinuhuli mo. Tapos, ina-apply mo sa sarili mo, no? Na may dumapo lang na kung ano, i-entertain mo yun, yung kaisipan na yun, na kahit hindi naman totoo, para sa'yo totoo yun. Yun ang nangyayari kasi anxiety yan So, tapos apektado yung thoughts mo, tapos pati yung feelings mo, magmamanifest na sa katawan mo yun So, sana naintindihan nyo yun kasi once na may something na dumapo sa'yo, bibigyan mo ng ano yun, bibigyan mo ng kahulugan, then lalabas yun sa katawan mo. So, kung sa iba, no, alam ko naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko, no? Kasi yan ang ano dyan yan ang pinaka ano dyan. Hindi naman sa mahirap, pero ayan ang talagang nangyayari, no? Eh sana maintindihan nyo yun. Na hindi kayo yung anxiety nyo. Kasi part lang yan. Kumbaga, sa isang ikaw, yung anxiety mo is nandyan yan. Pero yun nga lang, nagiging ano siya, dahil nga dun sa breakdown na sinasabi, no? Yung pagputok, kumbaga, sobra na sa stress, tapos sobrang daming problema, no? Pumutok na siya. So, nagkaroon ka na ng sensitization sa katawan, no? So, lahat ng bagay, lahat ng mga maisip, lahat ng mga pakiramdam, lahat ng mga thoughts na yan, no? May dating sa'yo, no? Merong lumalabas sa'yo, no? Or, nagkakaroon na siya ng puwang sa isip mo na mahalaga yun. Yun ang kamalian din, no? Ayun na nangyayari kasi nga, hindi natin siya alam, no? Kaya napakalaga ng kaalaman, kapatid. Kaya, di ba, isipin nyo, nung wala pa kayong anxiety disorder, normal naman yun, may mga dumadapo, may mga duman. Pero hindi nyo naman pinapansin, di ba? Pansinin nyo lang siya, pero niisip nyo, hindi naman ano yun. Baka ano lang yun, dumaan lang sa isip ko. Pero ngayon, na may anxiety disorder ka na, lahat ng mga yan, nakakatch mo siya, nahuhuli mo, tapos tinitingnan mo muna kung totoo ba siya o hindi. Ang problema lang, nagiging totoo siya, kasi may pakiramdam ka, nararamdaman mo. Halimbawa, sumakit yung dibdib mo, hindi ka makahinga. May papasok na sa isip mo na baka heart attack na to, or may problema ako sa lungs, or sa puso, or sa ribs, or sa muscle. So magkakaroon ka na ng iba't ibang conclusion or pag-iisip na ganun. So anong nangyari, binibigyan mo na siya ng second peer. Yun yung second peer na sinasabi ni Claire Wicks. So magpuproduce lang ng panibagong yun. Dahil nga may takot ka, magpuproduce lang ng panibagong adrenaline yun hanggang sa boom, behavior na mangyayari, paulit-ulit na mangyayari, tapos makukulong ka na dun sa cycle na yun. So yun, di ba? Number 2 pa lang, haba na. Yun. Sunod, di ka nag-iisa, kapatid. And then ang tanong ko sa akin, sarili ko dati, no, na ako lang bang merong ganito? Bakit minsan kapag hinihingal ako, tapos di ako makahinga, ako lang bang ganito? Ako lang bang may tapos iniisip ko, may asthma ako, wala naman akong ganun, sabi ko. Although nag-OCD din kasi ako dati, so ang iniisip ko, baka sa sigarilyo ko to. Pero nung nagpa-x-ray ako, wala naman. Ang linis nga raw ng lungs ko, okay naman. Walang problema sa ko. Sa puso ko naman, wala din. O, di ba? Kaya napakalaga ng doktor, kapatid. Kaya diyan nyo mapuprove na healthy ako, okay ako. Ang problema ko lang is mental. Yun, napakalaga nun. Sino ba naman magtutulungan? Tayo lang din naman, no?
Kaya nga nakakapag-share ako sa inyo nito kasi alam ko na hindi ako nag-iisa. Marami diyan mga malalaking vlogger, no, mga pagdating sa anxiety, mga psychiatrist, no, mga coach, no, magagaling yan sila eh. Meron din sila, nakakaranas din sila ng ganun, kaya sila nakakapag-vlog. So, ako naman, ang way ko lang nito is mai share sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, yung mga aral na natutunan ko, mga aral na sinasabuhay ko, no? Mga ina-apply ko sa pang-araw-araw kong buhay. Nasa journey pa rin ako, kapatid. Meron ako mga nararamdaman, pero yung struggle wala na. Pero meron ako nararamdaman. Yun nga lang, hindi na siya ganun na kagaya dati na takot na may halong takot, no? Natakot ako na baka ganito. Hindi na ganun eh. Ang layo-layo na, no? So, sabi ko nga sa inyo, ang anxiety hindi pwedeng alisin sa katawan niya dahil pag wala yan, wala na rin tayo siguro, no? Kahit na hindi ka maintindihan ng ibang tao, ako naiintindihan kita, kapatid. Alam ko yan. Dadaanan mo ngayon. Kaya, huwag kang matakot, no? Galing ako dyan na pinagdaanan ko yung hirap na yan. Kaya ako nasasabi to dahil alam ko, kaya nauwi tayo sa pagbablog, no? Para ma-share ko naman kung tama na ba sa anxiety, no? Kasi, ayan ang nakatulong sa akin, no? Although, para sa akin, yung mga bagay, mga napanood ko noon, nabasa ko, mga na-i-research ko nung araw, no? Nung araw yun. Dati, no? Ayan. Naisulat ko kasi yan. So dumami hanggang sa, ayan na. Hanggang sa, ayan na. Ano na ako, no? Nagbablog na ako. Nakakatulong naman tayo, no? Nakatulong tayo sa ibang tao. Kaya, napakalaking ano sa akin yun. Kaginhawaan. Isa nakakatanggap ako ng mga thank you, salamat, pag tuloy mo lang, mga ganyan ba? Nakakataba ng puso. Kaya meron tayo ditong pang merienda. Click nyo lang yung yellow basket na. So yun, tayo lang magtutulungan pagdating sa ganito, no? Kaya kung ano may tulong ko sa inyo, or pwede nyo naman ako PM, no? Yung meron nga lang talaga ibang nag-PM sa akin, parang medyo iba na yung mga tanong nila, eh. Medyo may pagka-personal na, pero okay lang naman yun. Pero siyempre, ikakat natin yun pagdating sa basta dito lang tayo sa anxiety, no? Pero yung mga ibang mga tanong na wala na sa hindi ko na tinasagot yun. Minsan naman may mga nagko-comment sa mga video, pero ang hinanap ko dun is tanong. Kaya kung yung iba man, no, mag-aantay sila ng sagot, magtanong na lang kayo, no? Or yung iba naman siguro hindi nagtatanong kasi alam nila, naiintindihan nila, nakapag-comment lang sila dahil parang appreciation. Pangapat natin, mabuti kang tao, kapatid. Mabuti ka. Hindi ka masamang tao. Kung meron ka mga nakaraan na pangit, mga pinagdaanan na mahirap, or mga kung ano-ano mga problema sa buhay, no? Basta alalahanin mo na mabuti kang tao, no? So, hindi ko naman kayo mga kilala pa, no? Pero ang alam ko, dahil nakakaranas ko yung ganito, alam nyo sa sarili nyo na ginagawa nyo na yung mabuti para sa katawan nyo, no? Yung iniisip mo na akala mo parusa yan sa'yo, no? Kung yan ang iniisip mo, mali yun, no? Yung parang pinaparusahan ka dahil ganito ka, ganyan nangyari sa'yo, parusa to ng Diyos, di ba, mga ganun ba? Dahil pabaya ako sa sarili ko, dahil ganito ako, hindi. Minsan, yan din na nagiging minsan pagkaka-down, di ba? Dina-down mo yung sarili mo, na hindi mo naman alam na kung bakit nangyari yan sa'yo, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, is stress napakalaking factor ng stress eh. Kasi nga, nagpapatong-patong na siya hanggang sa pumutok na, no? Yan ang nangyari sa'yo, kaya ganyan ka na, ngayon. Kaya nandito yung mga video ko para maturuan kayo, no? Kung ano dapat gawin nyo sa mga nangyayari sa inyo ngayon, no? Ayan. Kaya huwag nyo isipin nyo na masama kayong tao, no? Basta mabuti kayong tao, kapatid. Kaya nga, umagat maaari is makipagkwentuhan kayo, no? Ma-share nyo yung buhay nyo o yung nararanasan nyo sa ibang tao na handang makinig sa inyo. Kasi yan ang nakakapagpaganda ng mood, no? Nakapagpaganda ng pakiramdam yung kapatid. Gaya ko, no? Kayo lang naman nakakausap ko, no? Nakapag-share ako kasi nakapagkwento, no? Nawala na nga yung mga nag-chat sa akin na yung mga mahilig din magkukwento, no? At, siguro okay na rin sila, no? Dati may mga umiiyak pa, mga babae. Hindi ko, meron pa lalaki umiiyak din sa akin. Nahirapan na daw sila. Sabi ko,
ngayon lang naman yan, dahil nga hindi yung pa naiintindihan. Kaya nga, nagtuloy-tuloy pa rin ako sa pagbablog, no? Kahit pa paano. Para lang, maalala nyo na, itong sinasabi ni Jay Montero is, okay man to, nakakatulong naman sa akin. Yun, very good na yun, no? Okay na yun sa akin. Basta, maging okay lang kayo. Ayun naman talagang purpose ko dito, no? Sunod, accept the feeling. Ayan, isa pa yan, no? Paalala sa inyo kapatid, no? Tanggapin nyo lang. Tanggapin nyo yung mga pakaramdam. Alam ko, hindi na bago sa inyo yan, sa mga nakakaranas, no? Hindi na bago sa inyo yung mga pakaramdam na yan. Mga emosyon, mga thoughts, mga sensation sa katawan, no? Tanggapin nyo lang kapatid. Accept those feelings, no? Kasi hindi naman yan eh. Hindi naman delikado yan. Ang problema lang, ginagawa natin siyang delikado kasi hindi natin siya alam, no? Gaya ng paninikip ng dibdib, pananakit ng ulo, hindi naman delikado yan. Basta alam niyo sa sarili niyo, na nagpa-doktor kayo, okay naman lahat ng laboratory niyo, okay naman lahat. Ang problema lang is mental. So, umaatake lang siya, no? Pag may natitrigger, ganyan. Pero, all in all, hindi yan delikado, kapatid. Huwag kayong matakot dyan, no? Tanggapin nyo lang yun, okay lang yan. Lilipas yan. Huwag nyo na lang bibigyan ng second fear or resistance pagdating sa nangyari sa katawan nyo. Tanggapin, okay lang yan. Wala namang yan eh. Yun. Yan kasi yung daan, no? Para makalabas kayo dyan. Yan ang kasi. Although mahirap siya, no? Mahirap sa una. Pero kung naiintindihan mo na, hindi na bago to sa akin. Lagi naman ganito eh. Mag-asawa din to sa akin. Yung ganun ako dati. Yung araw-araw na kaunting kibot, kaunting galaw-galaw ko lang, hindi na ako makahinga. Mga ganun ba? Ngayon nga, naasikatan lang ako ng araw eh. Parang nababad lang ng kaunti sa araw. Para na akong di na ako mapakalin yan eh. Ganun ako kasensitize ng kapatid. Kaya hindi, kaya napakahalaga ng kaalaman yun. Kung alam ko lang no, baka hindi nga rin baka hindi ako ganun mag-react, tsaka hindi ko na i-share sa inyo yung mga ganito. Kung ganun, kung alam ko na siya noon, kasi hindi ko pa siya alam, wala akong kamuwang-muwang sa ganito. No? Humangin lang ng malakas, malamig, nanginginig na ako niya, tapos di na ako makahinga. Minsan nga, iihi lang ako. Minsan, pag naisara ko yung pinto, hinakabahan na ako niya, di na naman ako makahinga. So, ganun ako kasensitize noon kapatid. May maraming mga bagay eh. Kasi nga, umiinom lang ako ng coke. Tapos yung siyempre, pag uminom ka ng coke, may timing yan. Di naman basta ganun kakagay, you know? Pero tatimingan mo yan. Tapos minsan nasisingot ko yung parang mga bubbles niya. Tapos bigla akong hindi na naman makahinga. Yun o kapatid, kaya hirap. Kasi bawat mo sa buhay mo, bawat kibot-kibot mo, bawat galaw mo, meron talagang connection, you know? So, yun. Pang-anim is, huwag kang maniwala sa binibigay sa'yo, no? Binibigay sa'yo ng anxiety, mga pakaramdam, mga ganyan. Mga thoughts na negative, no? Basta-basta maniniwala yan. Dahil, di naman yan eh. Baga, yung mga di mo kaya, may malala kang sakit, meron kang malubang sakit, mga ganyan. Mga matay ka na, di ba? Mga what if, mga negative thoughts. Matotoo yan eh. Ganyan din ako kapatid. Ganyan ako mag-isip noon. Kung iniisip nyo na totoo yan. Hindi. Kung iniisip ko na totoo, hindi sana wala na rin ako ngayon, no? Although, iniisip ko yan kasi nagpo-focus ako sa nararamdaman ko. Yung hirap ko sa paghinga, yung nanginginig ako, tapos pansikip-sikip ng dibdib ko, konting-konting na lang hininga ko, tapos ang sakit pa ng ulo ko, bigat-bigat. Tapos, kung ano-ano pang pakiramdam ko, tapos lalambot ako, wala akong kalakas-lakas, mga ganyan ba. Ganun ng ng katawan ko sa akin, no? Kaya, yung mga paniniwala na yun is, wag kagad maniniwala sa ganun dahil kailangan nyo talaga ng kaalaman, no? Kaalaman na magpapalaya sa inyo. Kasi nga, knowledge is power, no? Dati ko pa naman mga vlog yan, no? May time lang kayo, balik-balikan nyo lang. Alas pare-pareho lang naman yung vlog ko, para lang nagkukwento sa inyo ng kung ano-ano, no? Pero alam ko makakatulong to kung maiintindihan nyo, kung ano yung pinagmulan, kaya ganito na ako magkwento sa inyo, no? Kasi simula sa walang alam hanggang sa may natutunan, hanggang sa nag-share na ako sa inyo. Kasi nga napuprove ko sa sarili ko kung ano yung mga ginawa ko. Kung masyadong paniwalaan yung mga ganyang bagay, no? Mga kaisipan, mga kung ano nararamdaman sa'yo na bumubuo ka na ng mga negative, no? Yung negative na iniisip mo is dinusundan mo pa ng mga negative is
papaniwalaan mo talaga. Mas maniwala ka na mananalo ka sa loto, mas maigi pa yun. Mas yun ang paniwalaan mo kaysa dyan sa nararamdaman mo, kaysa dyan sa mga iniisip mo, no? At least yun, maniwala ka na tatama ka sa loto. At least, pwede mo siyang paniwalaan, pwedeng hindi, di ba? Kaso, di ka naman tumataya pala, no? Tataya ka muna. Parang maniwala ka na mananalo ka sa loto. Parang ganun lang din, no? Parang joke lang pagdating sa akin. Pero, ang katotohanan dyan is, huwag kang maniniwala. Mas maniwala ka sa realidad na, mamayang gabi, wala kaming uulamin kasi wala pa akong binibiling ulam. Mas maniwala ka doon kasi yun ang tunay, yun yung totoo. Pero yung ginagawa ng isip mo na, mamamatay na ako, may malala akong sakit, mababaliw na ako, di ba? Yan, gawa mo na lang yan, eh, no? Tsaka wala ka namang patunay dyan, eh. Gaya ng mga schizophrenia, yung mga ganyan, yung mga bababaliw, no? May mga lahi yan, no? Tsaka tayo, may anxiety, mababaliw. Meron akong vlog dyan, mga phobia, no? Balikan nyo na lang. So, yun. Safe ka, kapatid. Yan ang lagi kong inaano sa'yo. Ligtas ka. Halimbawa, nakahiga ka lang. Pakiramdam mo na pangit, no? Basta isipin mo safe ka. Yan, bigla na lang mawawala yan. Kasi, nangyayari yan dahil natatakot ka. Natatakot ka doon sa pakiramdam na yon. Tsaka may nabuo na sa isip mo na once na may lumabas, nag-automatic na siya na magiging totoo yung nararamdaman mo. Na pinapaniwala niya dahil nga sa katagalan, naniwala na yung isip mo na dumidiretso na kagad na negative yung resulta, no? Kaya dapat baliin natin yun, putulin natin yung pag-iisip na gano'n, no? Kasi pangit yun hanggang sa maano ka na lang, maisip mo, oo nga, no? Malarang tagal-tagal ko nang pinaniniwalaan to, hindi naman nagkakatotoo, di ba? Yun, isa pa yun. Kaya kailangan natin lagi ng proof or pruweba, no? Or patunay palagi, no? Sa mga bagay na nangyari sa inyo. Kung nanghihina ka ngayon, halimbawa, nanghihina, or sabi ko kasi dati ako nag-jelly legs pa ako eh. Nanghihina ka, o ano bang dahilan bakit ka nanghihina? Sipin mo, tanungin mo muna yung sarili mo, baka naman wala kang kain, or talagang pagod ka, or kulang ka sa mga vitamina, or mga minerals, mga supplement, wala kang ganun, no? Wala kang vitamins, or talagang wala ka talagang ginagawa sa buhay mo, no? Nakahiga ka lang magamon, talagang mawawalan ka talaga ng lakas noon. Saka hindi ka pa kumakain ng tama. Puro ka pa junk food, di ba? Tatanungin nyo muna yung sarili mo, no? Or lagi kang nag-aano ng cellphone ka na lang ng cellphone magamon. Talagang nakahiga ka na lang, no? Tinatalo ka nun eh. Pagdating dun is parang nagiging malaking puwang na sa isip mo yung nangyayari sa'yo, no? Kaya dapat mahalaga sa atin is harapin natin yun. Tsaka isabuhay natin lahat ng mga tututunan natin, no? Dahil wala, yan talaga ang ano diyan, way. Hindi man masunod niyo lahat ng mga sinasabi ko, no? Basta alam niyo siya, no? Tsaka kailangan niyo na rin talaga ng pagkilos, no? Napakalaga niyan. Galaw-galaw, kapatid. Magpatuloy ka lang sa buhay, kapatid, no? Iba kasi parang lana, tinatamad na, no? Kaya na lang sila, tapos remote na yung katawan nila, no? Parang automatic na lang, bangon sa umaga, hilamos, kakain, tapos mamaya tulog na naman. Iba naman, pagkagising sa umaga, cellphone na, hanggang umaga, hanggang hapon na yung magsi-cellphone, tapos tamad na tamad gumawa sa bahay, mga ganyan ba. Sa ngayon kasi, habang hirap pa kayo ngayon, no? Siyempre, galaw-galaw mo, kasi part yan ng recovery mo, yung mga paggalaw-galaw na yan, paglabas-labas, mga pag-expose mo sa mga bagay na nakatakutan mo. Halimbawa, takot ka sa ganito, takot ka lumabas, pumunta doon, or takot ka bumili, takot ka sa ibang tao. Siyempre, harapin mo yun. Wala namang nangyayari masama sa iyo eh. Nangyayari lang, nahihirapan ka. Kasi nga, sabi nga nila sa mga social, no? Or sa mga agoraphobic, no? Hindi naman sila takot sa lumabas eh. Alam ko, hindi sila takot lumabas. Gaya ko dati, no? Hindi naman ako takot lumabas eh. Natatakot ako na makaramdam ng pangit na pakiramdam dun sa labas. Yun ang nangyayari. Kaya natatakot na rin ako lumabas kasi nagko-combine na sila, no? So, sabi ko nga sa inyo, hawakan ko lang yung door, lock ng gate namin, nakabahan na ako eh. Ganun ako ko-sensitize ng kapatid. So yun, patuloy sa buhay, huwag magpa-apekto sa mga sintomas. Yan, isa pa yan. Kasi yan nangyayari sa atin eh. Puro na lang sintomas na naramdaman, no? Wala mangyayari sa atin, no?
Hanggat natatakot ka sa mga nangyayari sa'yo yan, patuloy lang yan. Lalo siyang lalakas, lalong magpuproduce ng adrenaline sa'yo, no? Kaya dapat, harapin nyo na ang dapat harapin. Last, 9. Alagaan ng sarili, no? Isa pa yan. Although ano ko naman na ito, topic ko na ito yung mga pag-aalaga sa sarili, yung self-love, mga ganyan. Bisyo, no? Iwasan nyo na rin talaga yung mga bisyo dahil nadudulot yan eh. Alam naman natin yan kahit naman sino, di ba? Yung mga drugs, mga sigarilyo, alak, di ba? Nagiging ano natin yun. Meron nga nagtanong eh, nagiinom pa raw ba ako? Sabi ko, hindi na. Matagal na. Wala pa akong ano nun. Nakakaramdam na ako anxiety nun, pero talagang hindi na ako umiinom nun. Ayan. Tapos yun, hanggang sa, parang nalimutan ko na yung lasa ng alak eh, no? Lagi ako na-miss na ako ng mga kabarkada ko eh, na hindi na raw kumiinom. Hindi naman dahil sa anxiety, hindi eh. Parang ayoko na rin ng alak. Nandyan ako sa inuman, pero hindi ako umiinom. Napapasyatin. Pero yung inuman na uupo ka, wala nang ganun eh. Kumbaga, wala na lang. Parang wala na lang sa akin, no? Ayun. Basta alagaan nyo yung sarili nyo mga kapatid, no? Dahil yan ang pinakapuhunan nyo eh. Mga exercise, mga ganyan ba? Kasi isa pa yan eh, yung pag-exercise eh. Ayan ang proof din eh. Na malusog ka. Yan, palakasin yung katawan nyo, no? Kahit mga 30 minutes lang sa umaga, 45 minutes. Yung brisk walk lang, yung medyo mabilis na lakad. Yung mga kailangan tumakbo para kailangan mag-build ka talaga ng malaking katawan. Hindi naman ganun eh. Kailangan mo lang may labas mo lang yung mga kung ano-anong mga toxin sa katawan mo. Okay na yun. Tsaka consistent. Araw-arawin mo, di ba? Ano ba naman yung mga 45 30 minutes. Nakapag-cellphone ka nga ng 5 oras eh. Walang tayuan eh, no? Ano pa ba yung paglakad-lakad mo lang dyan? So yun lang mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may nag-get kayo. May natutunan kayo. Ayan, mga paalala lang naman yan. Para lang magtuloy-tuloy na yung paggaling nyo. Dahil yung mga yan is nasa isip ko na yan. Lagi ko nang kasama yung mga yan. Kaya dapat lagi kayong hindi man gagayahin ako, no? Kasi meron tayong mga kanya-kanyang ano din, no? Kaya dapat alam niyo lang din yun. Pero ang pinakamahalaga dyan sa lahat is alagaan yung sarili nyo, no? Kasi yan ang pinakapuhunan nyo, yung bagay dyan na nagmumula lahat eh. Kung malusog ka, hindi ka matatakot na baka may ganito, baka may ganyan na ano sa'yo. So yun lang, maraming salamat mga pre. Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating mga friendly reminders, no? So yun, maraming salamat mga pre. Adios.